Ipapakilala ko po sa inyo ngayon ang aming fried chicken business dito po sa aming main branch. So hello guys, this is Apat Family, basta apat, tapat! And yes, ngayon po ay ipapakilala ko po sa inyo ang aming pwesto dito po. Sa harap lang po ito ng aming bahay. Ang aming fried chicken business ay sa ngayon ay meron po kaming dalawang pwesto. Ang una po ay yun pong sa Town Square kung saan nagpa-function po siya tuwing gabi lang po kasi night market yon na stall. And ito po ang aming pangalawang branch dito po mismo sa harap po ng aming bahay. Naisipan po namin na magtayo po ng branch dito sa bahay kung saan open po siya during daytime kasi meron po kaming mga customer na gustong kumain po ng fried chicken sa lunch or sa breakfast nila pero hindi sila makabili kasi nga tuwing gabi lang po kami open doon sa Town Square. Kaya napag-isipan namin na magtayo dito para sa daytime naman namin na tinda. And isa din po kasi ito pong pwesto namin, itong bahay namin ay napagitnaan po siya ng elementary school, national high school at yung college na eskwelahan. Kaya tuwing daytime na may klase, yung mga estudyante po ay bumibili po dito sa amin. Sa mga tagapagsubaybay po talaga sa amin, 'di ba po, na-stop po ako sa pag-aalaga po ng baboy at manok kasi yung content ko talaga dito ay baboyan at manukan. Pero nung time na na-stop na ako, ito po yung pinagbibisihan namin. Nag-switch po kami dito po sa fried chicken business namin. At yun nga po, if papalarin at meron ng makakapag-budget na, ay kami na mismo yung mag-aalaga ng manok para po dito sa aming fried chicken business. So babalik po ulit kami sa pag-aalaga po ng manok at hopefully po ay pati yung babuyan ay sana po ay makabalik po kami ulit ng pag-aalaga ng mga baboy. So sa ngayon po ay nagfo-focus po muna kami dito. Nagtiyaga po talaga kami dito. Talagang inaral po to ng aking asawa. Siya po talaga ang nagtitimpla sa lahat. Mula sa gravy hanggang sa pag-marinate ng manok. Hanggang sa paano lutuin yung chicken na crispy pa rin siya. Hanggang yung sa mga iba naming mga tinitinda like lumpia, chicken pastel, chicken skin. Lahat po ay idea po talaga ng aking asawa. Alam niyo po sa observation ko, parang ito po talaga yung passion niya. Kasi po, simula dati po talaga, favorite po kasi ng asawa ko yung fried chicken. Hanggang nakatikim po siya ng mga iba't ibang chicken po. Kaya ngayon, nung siya na yung nagnenegosyo ng fried chicken, which is very favorite ulam niya, ay nakuha niya po yung taste na talagang patok po sa masa. Kung kaya sa awa ng Diyos ay marami din pong bumibili sa amin ng fried chicken na business namin na ito. Open po itong tindahan namin na ito simula 7 a.m. hanggang 7 p.m. Kadalasan po na maraming customers between 9 a.m. in the morning hanggang 12 in the afternoon. Tapos sa hapon naman ay between 5 p.m. hanggang sa 6 p.m. ng gabi. So yun po kasi pang-ulam po nila ng lunch at pang-ulam po nila ng hapunan. And kadalasan din pong customers namin during daytime ay mga estudyante po mula po sa iba't ibang eskwelahan. Meron pong elementary school, may national high school, merong private school na high school at college at meron ding private school na elementary. Ito pong place namin ay lungsod lang po ito, hindi po siya city. Kaya hindi po siya sobrang ang daming mga tao. Pero dahil sa mga estudyante, dahil sa mga paaralan, ay medyo marami na din yung bumibili or madami-dami din yung customers namin. Marami pong bumibili lalo na kapag meron pong klase sa mga eskwelahan pero kapag wala po ay medyo po hindi ganon karaming customers. Tapos po may mga customers din kami dito na dito pinipiling mag-dine in kasi meron din kaming mga mesa sa labas. Kadalasan yung mga lending collector, dito po sila nagla-lunch, dito po sila nagda-dine in sa amin. At yung mga estudyante po na malapit lang po sa tindahan ay dito din sila nagla-lunch. Sa panghapunan, dahil wala ng mga estudyante, sa panghapunan ang mga customers naman po namin ay kadalasan ay yung mga residente po dito po sa place namin pang dinner nila na ulam. Pagtsatsaga lang po talaga at consistency ang puhunan nito kasi hindi naman po ganun kalakihan talaga ang kailangang ipuhunan financially.
Pero yung effort mo, yung consistency mo sa negosyo, yung timpla mo, ayun po yung pinakamalaking factor sa business na po na ito. Kaya sana ay maipagpatuloy talaga namin. At sa ngayon po ay hanggang dito muna ang video ito. Salamat po sa panunood. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at mag-like po sa mga videos namin. Salamat po sa panunood. Magandang araw!